Guys, good afternoon. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, check natin ang 2024 Honda Brio 1.2 RS Blacktop CVT Phoenix Orange Metallic. Guys, ito yung top of the line variant ng ating Honda Brio. Ang kanyang price is 863,000 pesos. So tour ko na kayo ngayon sa ating featured unit for today. Pero guys, before we start, subscribe nga pala sa aking YouTube channel. And pa-follow na rin sa aking Facebook page, Honda Cars Quezon City Best Deals, Ross Oliver Cruz. So guys, start na tayo sa ating review for our unit. So dito muna tayo sa front portion guys. So nakaano na tayo, LED headlights with daytime running lights, LED fog lamps, RS design front grille, which is may pagka similar sa ating Honda HRV ang kanyang front grille. So normally ganyan na yung mga front grille na design ngayon na nilalabas ng mga brands, and most likely kay Honda. Then regarding naman sa lower front bumper natin, it's matte black guys. So pakita ko lang ulit ang ating front portion. So actually ang itsura niya, yung pinaka front portion niya, meron siyang resemblance or pagkakahawig sa ating na phase out na unit na Honda Mobilio. So regarding naman tayo guys sa engine, 1.2 CVT or 7-speed automatic, 4-cylinder, single overhead cam, front wheel drive, 90 horsepower, then 110 Newton meters of torque. So powerful ang engine natin para sa segment niya. Siya ang pinaka reliable ang engine kahit sa mga uphill. Proven and tested. So dito naman tayo sa sides guys. So ito yung kanyang passenger side. So nakaano tayo guys, RS design alloy wheels. Then the same time nakaano tayo 15-inch ang size. Then ventilated disc ang ating front brake. Then MacPherson strut with stabilizer naman ang ating suspension sa harap. Then ground clearance is 137mm. Then meron na siyang additional side skirt for the RS Sporty design group. Regarding naman sa ating side mirror, so glossy black ang ating upper portion na cover. Then dito na ang kanyang turning lights, nasa side mirror na rin. Body color door handles. Dito naman sa likod guys, drum brake ang ating preno sa likod. The same time, ano naman siya, torsion beam naman ang ating suspension sa rear. Then micro type antenna guys. Then yung isa sa mga asset ng ating top of the line is yung black top na roof, which is mas nagbibigay siya ng sporty look lalo sa ating unit. Pakita ko lang ulit guys yung side portion. So lipat naman tayo guys sa back portion. So itong kanyang back portion. So sa upper portion natin guys, meron na siyang tailgate spoiler. Then LED na ang ating tail lights. Then meron tayong yung RS emblem, which is na-redefine na yung shape. iVTEC emblem, Honda and Brio emblem. Then the good thing about sa ating 2024 na Honda Brio, meron na siyang built-in na backup sensor. Then sa lower rear bumper naman, meron siyang diffuser na matte black.
So open ko lang guys ang ating unit. So ito ang compartment space natin guys. Just in case na hanggang 5 passengers ang load capacity niya. Then 210 liters ang cargo space natin. Then na-fold naman ang ano natin, ang second row. So just in case na 2 passengers or kung mag-isa ka lang magdadrive, ito yung magiging cargo space mo just in case na mag-grocery ka or mag-out of town ka. Ito yung ano mo, space sa likod. So ano siya, 710 liters of cargo space. Pakita ko naman yung driver side. Actually, the good thing about kay Honda Brio, kahit ano siya, compact hatchback, yung engine performance niya, at the same time yung body structure niya, kung ano yung itsura niya exterior, maganda, lalo na yung mga RS variant. Kasi wala ka nang i-modify kasi nandito na lahat. Sporty, the same time maganda yung accessories niya. So bago tayo sa second row, so fuel tank capacity is 35 liters. Minimum octane is 91. So unleaded siya. Pag gusto niyo mag higher octane, kailangan consistent siya. Kung 93, 95 or 97, kailangan isang octane lang ang gagamitin natin. Hindi pwedeng paiba-iba. So dito naman tayo sa door panel natin sa second row. Texture niya is urethane guys. Then meron tayong 4 speakers dito and 2 tweeters. So kung mapapansin nyo guys, ito ang interior niya. So black na ang ceiling natin. So pag RS variant, normally ang ceiling natin is black na. Then ang texture ng seats natin is fabric with orange stitches. Then adjustable na ang ating headrest kahit sa front. So guys, pumuna tayo. Kung mapapansin nyo, meron pa rin akong decent legroom. Kung bakit siya ganyan, kasi nakasagad siya pa backward yung ating front seats. So try ko rin lang naman guys, i-adjust lang para at least may idea kayo para sa normal sitting position ng mga driver. So upo lang ako guys. So ito yung ano natin, legroom, just in case na normal height ang magdadrive. So normally pag mga 5'6 to 5'8 or 5'9, ito ang kanyang normal driving position. Pero pag mga medyo mas matatangkad din, syempre may tendency talaga na i-move yun pa backward pag mga magdadrive yung mga matatangkad. Then dito naman sa second row natin guys, kahit headroom niya, meron siyang decent headroom. So kahit compact ang ating sasakyan, komportable ka pa rin kahit sa mga long drive, which is isa sa mga best features ng Honda. So maximize ang interior space natin. Then meron tayong dome light, which is halogen. So dito naman tayo guys sa ating front portion. So dito tayo sa driver side. Sa door panel niya guys, meron siyang buttons dito, yung normal functions like power folding side mirrors,
side mirror itself, central door lock, window lock, and for the windows, ito yung switch niya. Then, nandito ang hood and gas lid. Then, sa driver seat natin guys, wala siyang height adjustment. So, sa ano naman guys, regarding sa mga concern kung bakit walang height adjustment ang seats ng Brio, kasi maikli lang naman ang niya, engine bay. So, pag ikaw na ang nagda-drive diyan, mas madali mo naman siya mafamiliarize, lalo na pag experience ka ng driver. So, yun yung na observe ko regarding doon sa Brio. So, usod ko lang uli guys. So, nandito na tayo sa sa driver seat. So, ayusin ko lang. So, ang steering wheel nga pala ng Brio natin guys. So, siya, tilt. So, it means pwede ko siyang i-adjust up and down. Then, ang texture ng ating steering wheel is urethane. Then, meron na siyang audio control. Then, for the headlights and fog lamps, wiper. Then, ang ating panel nga pala guys is combination siya ng digital and analog. Pero normally, ang digital portion niya is itong portion lang. So, meron kang gear indicator dito para makita mo kung gusto mong makita kung anong gear or transmission ka. Pero normally naman pag nagda-drive ka, nakastick lang siya sa drive, not unless isi-shift mo siya to sports mode or low gear. So mamaya papakita yung transmission. So ano pa siya, wave key. Then sa ating dashboard, meron siyang maroon accent and glossy black accent. So, 2 color combination na yung dashboard natin. Not unlike yung previous model kasi it's more on orange accent kasi. So, ngayon ang ginawa ni Honda Philippines, ginawa niyang 2 color combination. Then, touchscreen audio unit. The good thing about kay Honda Brio, meron na siyang Apple CarPlay and Android Auto Ready via cord. Then, ang ating brand for the head unit ng ating Honda Brio is Kenwood. Aircon buttons natin guys. So, start ko lang guys para makita nyo yung panel. And so, ito yung panel natin. So ito yung sinasabi kong digital portion. So nandito yung kilometer, time, and yung transmission. Then ako lang dito sa steering wheel. So ito yung on ng ating aircon, ito yung fan, ito yung thermostat. Then normally naman ang circulation naman ng hangin normally ito. So lagi siya nandito ng side. Para at least yung circulation ng hangin dito lang sa loob. Kasi pag dito mo siya sinwitch, may possibility na yung kung ano yung foul smell or anything na amoy sa labas, papasok siya sa unit nyo. Then, may portion dito tayo for the cellphone or wallet. Same goes dito sa baba. Meron tayong power outlet dito. 12 volts. Pwede nyong dito nyo pwede ilagay yung power source ng dashcam. Basta plug and play guys. Plug and play. Hindi magkakaroon ng problem yan sa warranty ng ating unit. 2 cup holders. Transmission, park, reverse, neutral, drive, sports mode, and low gear.
So ang L or low gear, ginagamit siya more on downhill para at least yung ikot ng gulong is hindi ganun kabilis, kumbaga pa naka-engine brake. Then sports mode, mas mabibigyan kanya ng intense RPM or mabibigyan kanya ng additional speed compare sa drive, pero expect nyo mas magko-consume siya ng gasoline compare sa drive. Pero dito naman guys, kahit sa mga out of town or mga long drive, kahit di lang, mako-comply naman ng makina yung speed or power na gusto mo, which is na-witness ko siya personally. Sarap din i-drive nito guys. So actually ito pinaka fuel efficient kasi maliit ang kanyang engine displacement 1.2, pero pagdating sa mga uphill, maaasahan mo rin talaga to kasi napaka powerful ng makina. At the same time, napaka efficient, napakatipid guys. Handbrake. So kung mag-handbrake tayo guys, yung pinakasagad, para at least walang tendency na gumalaw yan, lalo na pag medyo paslant ang parking mo. Kasi may tendency talaga na pag hindi mo sinagad ang handbrake na pinakamataas, may tendency talaga siya mag-move. Passenger seat. Then ang ano nga pala nito guys, ang spare tire nito is donut type. The same time, ang jack nito is nasa ilalim ng passenger seat. Glove box. So normally sa glove box, ang nilalagay dyan is owner's manual, warranty booklet, hard copy ng insurance policy, and copy ng ORCR. Yun lagi nating ilalagay sa glove box. Then visors, meron na rin siyang mirror. Then guys, as of now, yun ang ating vlog muna. So just in case you have any concerns, in-house financing, bank purchase order or cash discounts, even parts or service appointment, or even sa aming bank partners na gusto kami mag-bank display, don't hesitate to call or text 0906-386-8937 or visit me at 141 Quezon Avenue, Quezon City, and look for me, Ross Oliver Cruz, ang inyong friendly sales executive here at Honda Cars Quezon City. Pero if ever guys, i-inform nyo ako, call or text bago kayo magpunta para at least maayos ko lang yung schedule ko, para ma-assist ko kayo personally. Kasi yun talagang ano ko, ang pinaka gusto ko, yung ma-assist kayo personally para kung may mga concerns kayo, ma-address ko ng maayos. Then kindly subscribe na nga rin pala guys sa aking YouTube channel, and pa-follow na rin sa aking Facebook page, Honda Cars Quezon City Best Deals. Then if ever guys, may concerns kayo, comment lang kayo sa comment section or sa YouTube na comment section din. So i-leave ko yung aking contact details sa description or sa comment section uli. Then guys, I'm providing a hassle-free transaction to all customers since 2016 and looking forward to meet you here guys. Yun lang guys, thank you and God bless.